Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. May kasabihan, madali ang magiging tao, mahirap ang magpakatao. Hindi lamang tayo magiging basta tao lamang, kundi taong totoo, taong makatao, taong makabayan, taong makadiyos. Yan ang tunay na tao. Saan halimbawa ang isang tao ay may katamaran o kaya parang happy-go-lucky, hindi iniisip ang darating, saan siya hihahambing? Ba'y napakasakit. Sapagkat ang taong tamad, ang taong makupad ay nihambing sa isang langgam. Ano ang sinasabi ng mga marurunong pa sa atin? Mabuti pa ang langgam, masinop at masipag. Mabuti pa ang langgam, nag-iimbak, nag-iipon ng pagkain para sa pagdating ng tagulan. O kaya ang isang taong nagtatanga-tangahan, o ang isang taong nagiging bubo, saan siya hihambing? Ano ang nakakahigit sa kanya? Abay, sasabihin ng mga nakakatanda sa atin, mabuti pa sa iyo ang aso, matalino. Diyan tayo inihambing sa mga hayop. Sapagkat tayong mga tao, tanggapin man natin o hindi, mga hayop tayo. Kaya lamang, ginawa tayo ng Diyos na espesyal na mga hayop. May disiplina tayo, binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip na tama, ng utak, hindi katulad ng iba ng mga hayop na talagang wala silang isip pero nagampanan pa rin nila ang dapat nilang gampanan sa buhay nila. Tayong tao minsan nakakalimot tayo. May pag-iisip tayo, may utak tayo, pero hindi natin ginagamit ang ating pag-iisip, ang ating utak sa tama. Ginagamit natin ito sa gawang masama. Bawal umihi dito. Nakalagay yan, malaki sa pader. Makita mo, may mga umihi. Ano sabi ng makakita? O hindi ka naman aso, bakit diyan ka umihi? Doon sa CR. Ang tao umiihi sa CR. At kung ang isang tao ay traidor, Judas, anong tawag sa kanya? Saan siya inihambing? Sa isang sawa na pakainin mo, alagaan mo, darating ang pagkakataon na ikaw ay tutuklawin. At ikaw ay papatayin mismo ng alaga mong ahas. Ganun ang nangyari sa ating Panginoon. Nagiging ahas sa kanya si Judas Iscariote. Sa ating pagpakatao, kailangan kung ano ang dapat natin gawin. Pagsusumikapan natin magagampanan ito natin ng buong husay, ng buong katapatan. Huwag tayong magiging plastic. Halimbawa, itong respeto, yung tinatawag nating respeto sa atin ng ating kapwa, respeto natin sa kapwa. Ang respeto, hindi hinihingi. Ang respeto, hindi pinipilit inaangkin. Ang respeto, dumarating at dumarating sa tao. Kung ikaw ay kagalang-galang, kung ikaw ay karespeto-respeto, igagalang ka, irespeto ka ng iyong kapwa. Halimbawa sa isang tahanan, maramdaman ng ama na parang hindi siya respeto ng kanyang mga anak. Huwag magalit ang ama. Huwag murahin ang anak. Siya mismo ang ama, ang ina. Sila mismo ang hanap sa kanilang mga sarili. Bakit ayaw akong irespeto ng aking mga anak? Bakit ayaw akong igalang ng aking mga anak? Saan ba ako nagkakamali? Saan ba ako nagkukulang? Hindi yung kagalitan natin ang ating mga anak, mumurahin natin dahil walang galang, walang respeto. Sapagkat kung ano ang nakikita sa atin ng ating mga anak, yan din ang kanilang gagawin.
Kung hindi tayo marunong rumispeto sa kapwa, nakikita ito ng ating mga anak, iisipin nila, walang kakwinta-kwinta ang tinuturo nating pagiging mabuti, pagiging masunurin para sa kanila. Hindi tayo karapat-dapat magturo. Kaya hindi nila tayo irespeto. Magpakatao tayo. Kaya nga, tag-aaral tayo, pumapasok tayo sa mga paaralan, nang sa ganun lalaki tayong alam natin kung ano ang dapat gawin ng isang mabuting tao, ng isang mabuting anak, ng isang mabuting mamamayan. Magpakatao tayo. Mahirap magpakatao. Isang pagpakasakit ang pagpapakatao. Sabi nga nila, mas mahirap gumawa ng kabutihan kaysa gumawa ng kasamaan. Pagka matukso ka, sandali lang, nandoon ka na. Pag masarapan ka, una, magnakaw ka lang ng piso. Sa sunod na araw, magiging 10 piso, magiging 100, hanggang sa magiging 1,000. Hanggang sa pagdating ng panahon na ikaw ay magkaroon ng oportunidad, na ikaw ay makapasok sa gobyerno, naku, nandiyan na darating na yung mga darating na yung under the table na transaction. Nawawala ang ating respeto sa ating pagkatao. Nawawala ang ating pagiging makatao. Nawawala ang lahat sapagkat wala tayong disiplina. Disiplina sa sarili ang daan upang tayo ay magiging tunay na tao. Hindi basta-bastang tao lamang. Madali ang magiging tao. Mahirap ang magpakatao. Sapagkat pag nais mong magpakabuti, mahirapan ka. Sasabihin pa nga ng iba, panahon pa ni Magellan yung ginagawa mo. Panahon na ngayon ng mga gadget. Panahon na ngayon ng Google. Panahon na ngayon. Mga digital native na tayo. Ngayon nga, sasabihin na ang isang bata mas matalino pa sa teacher. Bakit hindi? Kung ang teacher hindi kayang bumili ng mga gadget, walang malaman ang teacher. Sapagkat lahat ngayon makikita mo sa internet, makukuha mo. Kaya, iba na ang matalino ngayon, iba na ang bubo ngayon, iba ang matalino noon, iba ang bubo ngayon, iba ang bubo noon. Ngayon wala nang bubo. 3 years old, 4 years old na bata, marunong lang humawak ng gadget. Kaya, nakakalimutan natin ang magpakatao. Nakakalimutan natin ang magiging tunay na tao. Dahil sa teknolohiya. Minsan nga, itong social media, hindi naman sa salungat tayo sa social media, pero nakikita natin, mas marami ang gumawa ng hindi maganda sa social media. Lalo na itong panahon ng halalan. Disinformation, fake news, batuhan ng putik sa pamagitan ng social media, batuhan ng kasinungalingan sa pamagitan ng social media. Wala na. Nawala na tayo ng disiplina dahil sa social media. Gamitin natin ang social media ayon sa dapat. Kaya nga tinatawag yun na social media sapagkat tayong mga tao, by nature, social tayo. No man is an island. Kailangan na magkaroon tayo ng interrelation sa ating kapwa. At ang social media, malaking bagay sapagkat yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay na nasa Amerika, nasa ibang bansa, sa ngayon makausap na natin, na parang kaharap natin. Hindi katulad nung una. Nasa Bisaya ka, pupunta ang yung kapatid sa Manila, magsulatan kayo 1 buwan bago mo matanggap ang kanyang sulat. 1 buwan bago mo niya matanggap ang iyong sagot. Sa ngayon, napakaganda ng ibinigay ng social media. Pero huwag nating i-abuso. Huwag nating gawing paggawa ng krimen ang social media. May tinatawag tayo ngayong cybercrime. Napakahirap ngayon. Napakahirap disiplinahin natin ang ating mga sarili. Magpakatao tayo. Magiging tunay tayong tao at hindi basta-bastang tao.
Sana huwag tayong itulad sa langgam, huwag tayong itulad sa aso, huwag tayong itulad sa ahas. Itulad tayo sa isang tao na buong buo, tunay ang pagkatao.